hindi ka marunong manahi at mag-pattern? Tara, turuan kita. Gumupit lang po tayo ng hugis square na tela na may haba na 25 inches at lapad na 26 inches. Kailangan po natin ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. Pagkatapos, ititiklop lang natin ito sa gitna, papunta doon. Ngayon naman magmamarking tayo. Mula rito, papunta rito, sukat lang tayo ng 3 inches. Tapos lagyan lang natin yan ng markang tuldok. Mula naman dito, papunta rito, sukat lang tayo ng sukat na 4.5 inches. Lagyan lang natin yan ng markang tuldok. Mula naman dito, pababa, 2 yung kukunin nating sukat. 1 inch, saka 8.5 inches. Lagyan mo lang ng markang tuldok. Mula ron sa 8.5 inches, papasok, sukat ka lamang ng 1.5 inch. Yan. Ngayon naman, i-connect lang po natin yung mga namarkahan nating tuldok. Yung dito, wag mo isagad. Kasi gagamitan natin yan ng French curve. Kailangan kasi yan may korte. Pinaka-guide lang ito. Ito talaga yung susundin natin. Ngayon naman, pwede na po nating gupitin ang mga namarkahan nating linya. Pagkatapos niyan, pwede na nating bukayin yan. Ngayon naman, mananahin na tayo. Pasadahan natin itong shoulder at saka itong side close sa overlock. Ngayon naman, ang gagawin na lang natin, tutupian natin yung laylayan, neckline, at saka itong sleeve. So tara, doon tayo sa piping. At ito na po ang ating finished product. Ngayon sa video na to, ituturo ko na po sa inyo kung paano nyo po gagawin yung katerno ng blouse na short. Tara, ituro ko sa inyo. Gumupit po muna tayo ng hugis rectangle na tela na may haba na 21 inches at lapad na 31 inches. Kailangan natin syempre ng 2 pirasong tela na may parehong sukat. Ititiklop lang po natin ito sa gitna, papunta dun. Mula rito, papunta rito, sukat ka lang po ng sukat na 12 inches. Tapos lagyan nyo lang po yan ng marking o markang tuldok. Mula rito, pababa, susukat ka ng sukat na 13 inches. Mula naman dito, papunta rito, sukat ka lang ng sukat na 14 inches. Ngayon naman, i-connect lang natin yung mga markingan natin. Tapos, gupitin lang po natin yung mga namarkahan nating linya. So, after po natin siyang gupitin, bukayin lang po natin yan. So, ganito lang po muna yung gagawin natin. Itong side na to, ito yung magiging back. Ito naman yung magiging front. So, dito sa front, magbawas lang po tayo ng 1 inch. So, gupitan nyo lang po ito. Tapos itong pinakataas, magbawas din tayo ng 1 inch paslant papunta ron. So ngayon, pag-iwalay lang natin siya. So ngayon naman po mananahin na tayo. Una nating tatahiin ay ito at saka ito. Tapos iduduktong na natin to gamit ang ating overlock. After natin siya mabuo sa overlock, gagawin na lang natin, tukian na lang muna natin yung laylayan. So ngayon dito sa taas, ang gagawin natin, kakabitan lang po natin yan ng garter. Ito na po yung ating finished product.